Pinasok na mga sundalo kanina ang pinaniniwalaang training camp ng BIFF o ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Datu, Saudi Ampatuan sa Maguindanao. Pero wala silang naabutan doon bukod sa ilang gamit. Samantala sa dami ng mga lumilikas na residente dahil sa all-out offensive laban sa BIFF, isinailalim na sa state of calamity ang Maguindanao. Live mula sa Awang sa Maguindanao, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, bandang madaling araw kanina ay napag-alaman natin na sinubukan di umanong paulanan ng bala ng grupong BIFF ang mechanized o isang mechanized batalyon ng Philippine Army at sa kabutihan pala wala namang nasaktan sa insidenteng yon. Kasunod nito kaninang umaga ay inoperate ng military ang isang barangay sa bayan ng Datu, Saudi Ampatuan dito pa rin sa Maguindanao. Pasado alas 5 ng hapon kahapon nang makita namin ang convoy ng Bangsamoro Islamic Armed Forces, ang military unit ng MILF sa isang checkpoint sa highway sa Talayan, Maguindanao. Nag-pull out daw ang kanilang tropa mula sa mga komunidad papunta sa tinatawag na Mother Camp para masigurong hindi magkaka-misencounter ang MILF at AFP. Sa pagpapatuloy ng opensiba kontra BIFF, paputok pa lang ang araw nang mag-operate ang magkasamang puwersa ng infantry at mechanized units ng Army. Ang misyon, pasukin ang umano'y training facility ng BIFF sa barangay Kitango sa bayan ng Datu, Saudi. Cleared na ang area ng payagan kaming mag-cover. Na-recover ang isang antena at iba pang communication device, mga uniforme, tripod ng machine gun at IV fluids na walang laman. Indikasyon daw na posibleng may sugatan sa hanay ng BIFF. Sa loob ng komunidad, halos 1 kilometro mula sa highway, ito ang naging target ng military, ang madrasa o Arabic school, na hinihinalang nagsisilbi rin daw training camp ng freedom fighters. Sira-sirang silya at butas-butas na dingding ang aming nadatnan. Ayon sa isang source sa military, sa harap nitong paaralan ay isa sa mga bahay daw na ito pinaniniwalaan na bahay ng isang commander ng BIFF. Pagkatapos ng operation, wala kami makitang bakas ng pagpasok ng military sa area na ito maliban dito. Walang makapagsabi kung kanino ang bandolier na ito at kung ang nakaiwan ba ng gamit ay militar o ibang grupo. Ayon sa ilang sibilyan, maging sila ay hindi na lumalampas sa makitid at masukal na bahaging yun. At kung dito nakatira si Commander Cariala ng BIFF na target noon ng Army, walang makapagsabi sa amin maliban marahil sa lalaking ito. Pero taga dito po siya? Minsan-minsan lang yan. Pupunta dito? Ay, matagal na. Nang tuluyan ang mag-pull out ang militar sa komunidad, tila tuluyan na ring naglaho ang tensyon. Nagtanong-tanong kami sa mga residente tungkol sa grupong BIFF. Takot na takot kami sa sundalo, pati freedom. Sa freedom po, takot kayo? Oo. Bakit po? Pareho naman sila sa sundalo, may baril pala sila. Gaya ng AMI, kaibigan din. Yun na. Pero hindi natin masasabi na masama siya. Hindi natin masasabi na maganda siya. Yung mga member ng BI, sir, humihingi ba sila ng tulong sa sibilyan? Minsan, humingi sila. Anong klaseng tulong? Yung mga bigas. Dineklara na rin ang state of calamity sa Maguindanao nang ma-access na ang calamity fund para sa mga bakwit o mga evacuee. Ang pamilya ni Lola Noraisa sa ilalim ng puno naninirahan dahil puno na ang mga eskwelahang nagsisilbing evacuation center. 50 pamilya ang nasa kantong ito ng kalsada sa Sharif Agwak na tanging trapal lang ang masisilungan. Ayaw namin magbakwit, ma'am, pero ito ang nangyari. Sana namin kunin ng pagkain namin. Sana kunin ng gamot namin. Wala. Walang palikuran, walang gamot at walang doktor para sa mga nagkakasakit. Ang 7 buwang buntis na si Hana nakaramdam na ng contraction. Pero 200 pesos ang pamasahe para makapunta sa doktor sa Cotabato City. Pero saan niya kukunin ang 200 pesos kung pambili nga lang ng makakain? Wala siya. Baka maperahan daw ako. Kasi daw yung bahay bata na una sa ulo daw ng bata.
May dumating daw na 3 kilong bigas, 4 na supot ng noodles at 3 lata ng sardinas kada pamilya kahapon, bagaman hindi pa ito nasusundan. Patuloy naman daw na nakikipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ARMM para maipaabot ang tulong sa mga bakwit. Jessica, itong video ng evacuation center na ipinakita natin ay sa bayan ng Sharif Agwak, sa Maguindanao pa rin. Samantala, bandang alas 4 kanina nung umalis yung ating team, sa bayan naman ng Mama Sapano ay nakita natin ng daan-daang mga residente at evacuees na tumatanggap ng relief goods galing sa provincial government ng Maguindanao. At ayon sa isang doktor na nakausap natin na nandun sa site, ay ito raw kahit paano raw sinusubukan ng lokal na pamahalaan na matugunan yung pangangailangan ng evacuees. Jessica. Alam mo, ang malungkot dyan, Cedric, ang Maguindanao ang isa sa pinakamahirap na mga probinsya sa ating bansa. Ang hirap na ng buhay, nadagdagan pa ngayon ng gyera. Yeah, you can just imagine, Jessica, yung pag-address o yung pagtugon ng gobyerno kakailanganin na gawin ng gobyerno para doon sa mga nangangailangan na evacuees. Again, gaya nga nung may doktor na tayong nakita kanina doon sa at least doon sa Mama Sapano, doon sa isang barangay doon na evacuation center kanina. At sinabi nga nila sinusubukan na kahit paano daw ay makapag-provide. Ganon din yung nakita natin kanina, mga plastic yan ng mga relief goods, may mga delata at saka may mga bigas. Hindi lang natin masabi pa ngayon kung kailan o kung merong susunod na rasyon ng tulong o ayuda para doon sa mga evacuees, Jessica. Okay, pero yung babaeng buntis, yung na-interview ni Maki Pulido na nagko-contraction na, yun emergency situation yun. Dapat nadadala na siya sa ospital. Baka naman pwedeng tulungan ng mga sundalo. Yeah, alamin natin, Jessica, sa ngayon ay pinipilit pa rin natin na makakuha ng feedback dahil nga kanina sa 24 oras na i-report ito ni Maki Pulido. Siguro naman sana naman ay napanood ito ng mga authorities at susubukan nating alamin kung ano yung situation ng itong kababayan natin ito, Jessica. Okay, Cedric, may tanong lang ako. Kasi dun sa isang barangay yung sabi mo na operate o napasok na ng mga sundalo, marami pa rin mga civilian dun . Yes, Jessica, particularly doon sa gilid ng barangay along the highway, halos wala tayong makita na evacuation na eksena doon. Yung mga kababayan kanina, yung mga residente na nakausap natin doon yan sa labas ng highway. In fact, papasok doon sa area yon ay napakarami na mga residente na nakita natin. Although may nakausap tayo malapit doon sa school na di umano ay isang training camp according to the intel information galing sa army. Meron tayong isang nakita babae na kumukuha siya ng panggatong. So tinanong natin siya kanina, hindi ba kayo natatakot sa area na ito? Sabi niya, actually, pinapagalitan daw sila ng mga nakatatanda nila kung pinipilit nila na pumasok doon. Pero kailangan doon niyang madiliin. Kailangan lang niyang kumuha ng panggatong. And then lalabas ulit siya doon sa area. Papasok doon sa, papalabas doon sa kanilang mga kaanak. Ang kinakatakot daw nila is yung hindi niya nabanggit kung sino o anong grupo yung kinakatakutan nila. Pero yung situation na magkaroon ng bakbakan, yun yung nakakatakot daw, Jessica. Again, the situation is pagpasok ng militar doon, wala na, nakatakbo na naman yung BIFF. Paano ba ito, Cedric? Jessica, siguro we leave it to the authorities to do the math. Pero basically, kanina ang nangyari ay bago pumasok itong army, itong mechanized na battalion kasama ng infantry, ang sa pagkakaalam natin is wala na itong mga miyembro ng BIFF. Ang hindi lang malaman o hindi ma-explain ng mga sundalo natin kung bakit biglang nawala. Pero ang sinabi nila, ang proof na nandun sila moments bago pumasok ang army ay yung mga na-recover ng mga gamit. Remember, merong tripod, may mga IV fluids. Ang sinasabi sa atin ng isang source natin dyan, kung sila ay hindi nagmamadali, magkakaroon sila ng pagkakataon na ikalap lahat ng gamit nila para makaalis. So mukhang ang lumalabas dyan, Jessica, is nalaman nila na papasok yung army and then bigla silang tumakbo. And then may mga gamit na naiwan, Jessica. Pero sabi mo kanina, nakakapagpalitan naman ng putok itong BIFF. Yun nga lang, pag nag-advance yung army, narating yung lugar nila, wala na sila doon. So baka ganito lang ang mangyari dito, bobombahin ng army,
tatakbo lang ng tatakas yung mga BIFF. In the meantime, napakarami nating mga kababayan na naapektuhan nito. Siguro dyan pumapasok, Jessica, yung importance na matapos agad itong gyera. No? Ay i-confirm pa natin na sa 6th Infantry Division kung hanggang kailan talaga yung sinet nila na oras para matapos ito. No? Pero yun yung nagiging situation, Jessica. Ang tawag nila dyan, ang tawag ng mga sundalo dyan is, even yung mga pulis, ang tawag nila dyan, nakikipaglaro. Yung mga kalaban, ano, pagdating ng madaling araw kung kailan nagpapahinga, bigla na lang daw sila makakaramdam ng mga umuulan ng bala, ano, parang nagpo-provoke lang. And then pag nag-start sila ng operation, biglang mawawala na. Again, we have to remember, napakalaki ng area. Yung kaninang area na pinasok natin is yung box. Sa tansya natin, it's about 36 square kilometers yung lawak nung area yun, Jessica, and in the hundreds lamang yung mga tinutugis dyan. At isa pang challenge dyan, Jessica, kapag yung mga miyembro ng BIFF di umano daw, pag bababa ng armas yan or naghukay at iniwan yung armas nila somewhere, nakasibilyan sila, paglabas sila sa community, hindi mo na sila pwedeng i-apprehend, Jessica. Ganun nga yung nangyayari in the past. No? Maraming salamat sa'yo. At ingat kayo dyan sa Maguindanao. Cedric Castillo.